Ang pari na ito ay hindi gumagamit ng Biblia sa pagpapalayas ng demonyo, kundi gumagamit ng iba't ibang uri ng kagamitan. Dinikit niya ang tape sa paa ng lalaki at biglang hinila. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang electric stick. Agad na nagising ang nagpapanggap na sinapian ng demonyo nang makita ito. Lumalabas na ang impostor na ito ay nakikipagsabwatan sa isang shaman upang linlangin ang kanyang ina. Gayunpaman, nabunyag ang kanilang sabwatan dahil sa gwapong lalaki na ito. Sa huli, nahuli ang shaman at ibinunyag niya kung sino ang nasa likod nito. Matapos talunin ang dose-dose ng mga manggagawa. Pagkatapos niyang asikasuhin ang lahat ng mga alagad, pinilit niya ang matanda na lumabas. Bagaman ang pari ay walang tungkulin na parusahan ang masama. Ngunit sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos, naniniwala si Haina ang bawat aksyon ay makatwiran kung ito ay sa ngalan ng Diyos. Pagkasabi nito, umikpit ang kanyang kamao at nagpakawala ng 18 suntok sa mukha ni Chairman Kim. Pagkatapos ay mabilis na dumating ang pulisya upang tapusin ang kaguluhan. Pareho silang dinala sa istasyon upang uminom ng tsaa. Lumalabas na hindi ito ang una o pangatlong beses na napunta si Hai sa istasyon dahil sa ganitong uri ng insidente. Kung lingguhan, mahigit 10 beses na siyang napunta. Kahit na palaging nasa panig ng tama, ngunit madaling magalit at nilulutas ang problema sa pamamagitan ng pagsuntok. Dahil dito, si Hai ay naging abala sa pulisya at sa simbahan. Sa simula, tinanggap siya ng simbahan dahil naniniwala silang kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Ngunit napatunayan ng panahon na ang galit niya sa mga walang kwentang iyon ay hindi talaga kumukupas. Ang pakikinig sa mga pagpuna ay nagparamdam kay Hai ng pagsisisi. Nagpasya siyang hindi na gumawa ng gulo dito. Sa halip, pumunta siya sa lungsod upang gumawa ng gulo. Sumakay si Hai upang umalis at manirahan sa isa pang parokya sa ilalim ni Father Death. Gayunpaman, ang mainitin ang ulo na ugali ni Hai ay hindi nagbago. Sa unang araw pa lang niya sa bagong lugar ay pinatalsik niya na ang matabang batang kumakain ng patago sa simbahan. Pagkatapos ay sumigaw siya dahil nakalimutan niya kung saan siya natigil. Ang kakulangan ng pasensya na ito ay nagparamdam ng kawalang kasiyahan sa mga mananampalataya. Ngunit salungat sa kanyang pagiging mainitin ang ulo, mahal na mahal ni Hai ang mga bata ng buong puso. Minsan, habang nakikipaglaro sa mga bata sa ampunan, biglang sumabog ang kusina ng mga madre. Sa sandaling iyon, pinrotektahan ni Hai ang mga bata at bigla siyang nagbalik tanaw sa kanyang nakaraan bilang isang miyembro ng Special Forces. Sa isang misyon, pinilit siya ng kanyang nakatataas na maghagis ng granada sa isang inabandonang bodega. Gayunpaman, nangamba siyang baka mayroong mga sibilyan sa loob. Ngunit sa ilalim ng pressure mula sa kanyang mga kasamahan, kinailangan ni Hai na isagawa ang misyon. Biglang may isang inosenteng bata ang pumulot ng granada. Akala niya ay nahulog ito kay Hai at pagkatapos ay nilamon ang lahat ng isang nakakakilabot na pagsabog. Ito ang sakit na bumabagabag kay Hai na nagpapahirap sa kanya sa buong buhay niya. Tungkol sa kasalukuyang problema, ang bagong parokya ni Hai ay banta ng isang grupo ng mga thugs. Sinusunod nila ang utos ni Cheonbon. Siya ay isang malaking kontratista ng proyekto sa lupa sa lungsod na ito. Hindi pa naman iyon kahindik-hindik. Bakit nagpapakagulo ang taong iyon nang hindi iniisip ang batas? Dahil protektado siya ng mga tiwaling opisyal. Ang isa ay ang chairman na namamahala sa lungsod at ang nakasalamin ay ang taga-usig. Bukod pa roon, mayroon pang ibang tiwaling opisyal. Ang kanilang hinanakit at kung ano ang humahadlang sa kanilang paghahanap ng pagmamahal ay ang simbahan kung saan lumipat si Hai. Ang simbahang ito ay pag-aari ni Father Devi, na siyang tanging natitirang tinik sa kanilang mata. Gayunpaman, sa harap ng kanilang panliligalig, pinili ni Father Devi ang pasensya. Ngunit para kay Hai, nakaramdam siya ng sama ng loob. Naniniwala siya na may mga pagkakataon na kailangan gumamit ng karahasan upang protektahan ang katarungan. Ang ganitong pagdadahilan ay nagdulot ng hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang isang pagtatalo, biglang nawala si Father Devi. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa paanan ng bangin, kasama ang kanyang sapatos na naiwan sa itaas. Nagtapos ang pulisya na nagpakamatay siya, ngunit paano ito matatanggap ni Hai? Alam niya na si Father Devi ay hindi isang taong madaling sumuko sa buhay. Siya ay isang mabuting pari na minahal ng lahat. Lahat ng pumupunta sa simbahan ay binibigyan niya ng taos pusong payo. Dahil sa ganitong makatarungang dahilan, determinado si Hai na alamin ang katotohanan. Siya, kasama si Father Han, ay nagpunta sa istasyon ng pulisya upang mag-imbestiga. Hindi nagpaligoy-ligoy si Hai, hiniling niya sa pulisya na muling buksan ang investigasyon sa pagkamatay ni Father Death. Dahil pinaghihinalaan ni Hai na ang salarin ay ang mga tao ni Cheonbon. Ilang araw bago nito, ang kanyang mga tauhan ay muling nagpunta sa simbahan upang manggulo at manira. Gayunpaman, ang hepe ng pulisya ay isa sa mga tiwali. Kaya paano niya mapaghihinalaan ang kanyang mga kasamahan? Nagbigay siya ng utos sa pulisya ng pangkat 1. Kinumpirma niya na ang pagkamatay ni Father Devi ay pagpapakamatay. Narinig ito ni Hai at nagbigay siya ng ebidensya, ang mga larawan ng katawan ni Father Death. Ipinapakita nito na mayroong mga pasa sa katawan. Malinaw na mga palatandaan ng pambubugbog bago mamatay. Bukod pa rito, ang bundok kung saan natagpuan ang bangkay ay napakabato at mataas. Maging ang mga kabataan ay nahihirapang umakyat doon. Paano makakaakyat doon ang isang matandang lalaking nahihirapang maglakad tulad ni Father Death? Ang lahat ng tungkol sa pagpapakamatay ni Father Devi ay hindi tugma.
Sa kabila nito, tinanggihan ng pulisya ang kahilingan para sa otopsya sa dahilan na hindi pa ito inaprubahan ng piskalya. Pagkatapos ay pinalaya si Hai mula sa istasyon ng pulisya. Sa kabutihang palad, mayroong isang matuwid na babaeng pulis sa istasyon ng pulisya na nagngangalang Seung A. Palihim siyang nagbigay kay Hai ng isang piraso ng papel. Doon niya isinulat ang pangalan ng piskal na humahawak sa kaso, si Kyung-sun. Gayunpaman, pagdating niya doon, nahikayat ni Hai si Kyung-sun na payagan ang otopsya. Muli, nagbigay siya ng iba't ibang dahilan upang hindi pagbigyan ang kahilingan ni Hai. Gusto pa ni Kyung-sun na isara ang kaso sa pamamagitan ng pagpapakamatay ni Father Death. Narinig ito ni Hai at umuwi siya ng walang magawa. Upang malaman ang katotohanan, palihim na pumasok si Hai at Father Han sa morgue na may layuning ilabas ang bangkay ni Father Death. Kung ayaw ng pulisya at ng piskalya na magsagawa ng legal na otopsya, nagpasya siyang siya mismo ang gagawa nito. Ngunit hindi ito madali dahil binabantayan ang morgue ni na Pulis Gyasay ang at Seung A. Nang matuklasan nila ang pagpasok ni Hai, mabilis silang humingi ng karagdagang tulong at gumamit ng taser upang pigilan siya. Kahit natamaan si Hai, pilit pa rin siyang lumapit. Hanggang sa pareho silang nakuryente at nawalan ng malay ni Father Han. Pagkagising, naaalala ni Hai ang pagbibiro ni Gyasay ang sa kanya. Sinabi raw ng lalaki na sa bilang ng 3, pero sa 2 pa lang ay binaril na niya, talagang kakaiba. Pagkatapos, tinawagan ni Hai ang isang lumang kaibigan niya noong siya ay nasa Special Forces pa. Siya ay isang forensic pathologist na may palayaw na taba. Nagulat si Taba nang magkita sila ulit at malaman na si Hai ay isa ng pari. Patuloy niya itong kinukulit hanggang sa sumigaw si Hai, matanda na, naglalaro pa rin ang pambatang laro. Dahil sa kanilang dating kapatiran, umayag si Taba na tulungan si Hai. Kinagabihan, nagbalat kayo si Taba bilang isang doktor. Ginamit niya ang isang stretcher upang malinlang sina Pulis Gyasay ang at Seung A upang makapasok sa morgue. Sa ilalim ng puting tela sa stretcher ay si Hai. Nang magsara ang pinto, binuksan nila ang malamig na lalagyan na naglalaman ng bangkay ni Father Death. Sinimula ni Taba ang paunang pagsusuri at natuklasan niya ang maraming senyales ng pinsala bago mamatay. Lalo na sa likod ng tainga at sa ilalim ng kilikili. Gayunpaman, upang makakuha ng tumpak na konklusyon, kailangan ang autopsy. Ngunit hindi ito posible dahil ginagawa ng lahat ng puwersa ang lahat para malimutan ang kasong ito. Habang nagsisikap si Hai na makamit ang hustisya para kay Father Death, nagpakawala si Cheon Ban ng bagong gimmick. Pinagbintangan nila si Father Death ng pagnanakaw ng pera at pang-aabuso sa isang babaeng mananampalataya. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagtalakay at usap-usapan tungkol kay Father Death. Isa-isang kinaharap ni Hai ang 2 taong nagbigay ng akusasyon tungkol dito. Ang isa ay ang financial manager ng simbahan. Nang tanungin, nagpakita siya ng pagkalito at hindi makasagot ng malinaw. Ang isa pa ay isang babaeng mananampalataya na nagsasabing ginulo siya ni Father Death. Gayunpaman, paano niya malilinlang si Hai? Sinadya niyang magbigay ng maling impormasyon tungkol kay Father Death, tulad ng pagiging 100 kilo niya. Ngunit hindi niya ito napansin at patuloy pa rin sa kanyang kwento. Naitala ni Hai ang buong paghaharap at ibinigay ito kay Prosecutor Kyung-sun. Ngunit kahit may malinaw na ebidensya, ayaw pa rin ni Kyung-sun na muling buksan ang kaso. Binanggit niya na sumusunod siya sa utos ng kanyang superior. Higit na nakakadismaya ay ang pagpupulong ng simbahan sa isang press conference at hayagang tinanggap ang mga maling akusasyon laban kay Father Death. Ipinahayag nila ang pagpapatalsik sa kanya mula sa simbahan, pinabayaan ang kanyang reputasyon na tapakan. Habang tinitingnan ang kabaong ni Father Death na inililibing sa malamig na lupa, naalaala ni Hai ang panahon na iniwan niya ang marahas na buhay ng Special Forces. Noong minsang malubhang nasugatan si Hai, si Father Death mismo ang nagligtas sa kanya. Tinulungan din niya si Hai na makahanap ng bagong pananampalataya at baguhin ang kanyang buhay. Sa kanyang puso, nangako si Hai na balang araw ay ibabalik niya ang dangal ng kanyang guro at ibabalik niya ito upang magpahinga sa simbahan ng Diyos. Matapos mamatay si Father Death, alinsunod sa mga alituntunin ng diocese, si Father Han ang papalit sa kanyang posisyon. Gayunpaman, si Father Han ay kulang sa karanasan at hindi pa kailanman namuno ng isang misa, kaya't humingi siya ng tulong kay Hai upang kumatawan sa kanya. Napakakunti ng mga mananampalataya na dumalo sa misa ng araw na iyon. Karamihan ay nawalan na ng tiwala sa simbahan matapos ang mga maling paratang laban kay Father Death. Ngunit hindi pinansin ni Hai ang bilang ng mga dumalo. Para sa kanya, kahit isang mananampalataya lang, determinado siyang ipagpatuloy ang kalooban ni Father Death at seryosong tapusin ang misa. Sa misa, biglang nakita ni Hai si Kyung-sun na palihim na dumadalo. Matapos ang misa, akmang aalis na si Kyung-sun nang harangin siya ni Hai. Pinapaalalahanan siya na bukod sa pagiging nakakatawa niya ay isa rin siyang walang utang na loob. Dati, madalas dumalaw si Kyung-sun dito upang mangumpisal at humingi ng tapat na payo kay Father Death. Ngunit ngayon ay nakita niyang namatay siya nang hindi tinutulungan. Nagpakita si Kyung-sun ng paghamak at sinasadya pang binanggit si Hai at hinamon siya na kung magaling siya, hilingin sa Santo Papa na patunayan ang kalinisan ni Father Death. Nang gabing iyon habang nililinis ang mga naiwan ni Father Death, nakatukla si Hai ng isang misteryosong kahon. Nang buksan niya ito, nahilo siya sa nakita. Sa loob ay may mga dokumento na naglalantad sa mga tiwaling opisyal na tumatanggap ng suhol. Nagkasundo sila upang gumawa ng masama. Bukod pa rito, mayroon ding diary ni Father Death.
Ibinunyag ng diary na ninakaw ng mga opisyal na ito ang pondo ng tulong para sa orphanage, at madalas na nagpapadala ng sirang at mababang kalidad na pagkain, na nagdulot ng malnutrisyon sa maraming bata at halos ikamatay pa nga. Sinubukan ni Father Desai na lapitan ang bawat isa, mula sa head ng control department hanggang sa district chief at pagkatapos ay sa director general. Ngunit lahat sila ay nagbingi-bingihan, nakipagtulungan pa nga upang pagtakpan ang insidente. Hindi siya sumuko, itinuring itong misyon ng kanyang buhay. Determinado siyang protektahan ang mga bata sa ampunan. Pagkabasa ng mga tala-arawan na iyon, labis na nahiya si Hai, napagtanto niya na dati, puro galit lang ang alam niya, at hindi pa sapat ang kanyang kapanahunan upang akuin ang mga ideal na ipinagkatiwala ni Father Dev. Pagkatapos, naalaala niya ang hamon ng babaeng iyon. Nakaisip si Hai ng ideya, kung makukumbinsi niya ang Santo Papa na makialam, ang karangalan ni Father Dev ay maibabalik. Agad na nagsimulang mag-aral si Hai ng mga banyagang wika at personal na sumulat ng liham sa Vatican upang humingi ng tulong. Matapos ang maraming araw ng paghihintay, sa wakas ay nakarating ang liham sa Santo Papa. Matapos suriin, agad na sumulat ang Santo Papa ng liham sa Pangulo ng South Korea, humihiling na muling buksan ang investigasyon na binibigyang diin na ang reputasyon ng buong simbahang Katoliko ay nasa panganib. Sa harap ng panggigipit mula sa Vatican, kinailangan ng Pangulo ng South Korea na mag-utos na muling buksan ang kaso. Dahil dito, nagsimulang magpanik ang mga opisyal na sangkot. Hindi lang sila natatakot sa muling investigasyon, kundi kailangan din nilang harapin ang espesyal na kahilingan mula sa Santo Papa. Iyon ay dapat kasama si Hai sa investigasyon ng kaso. Upang mapigilan si Hai na malaman ang katotohanan, iminungkahi ng hepe ng pulisya ang medyo tulala na si Jiasai Ang, upang maging opisyal na magbibigay suporta kay Hai sa investigasyon ng kaso. Bagaman hindi nasisiyahan, sinimulan pa rin ni Hai at Jiasai ang investigasyon. Unang nilang pinuntahan ang babaeng mananampalataya na dating nag-akusa kay Father Devi ng pang-aabuso. Ngunit pagdating nila doon, sinabi ng ina ng babae na naglakbay ito sa Europa. Sunod, pinuntahan nila ang bahay ng Direktor General. Sa isang hindi pangkaraniwang sitwasyon, humingi ng karagdagang impormasyon si Hai mula sa may-ari ng bahay at nalaman na ang Direktor General ay isang sugarol na baon sa utak. Walang pag-aalinlangan, napagtanto niya na pareho sa dalawang ito ay pinilit na magtago upang maiwasan ang investigasyon. Nagpasya si Hai na direktang pumunta sa kumpanya ni Cheonbon. Siya ang nasa likod ng sabwatan upang agawin ang lupa ng simbahan. Sa harap ng kumpanya, malakas niyang hiniling na makipagkita kay Cheonbon. Nang lumabas siya, nagpakita siya ng paghamak kay Hai. Sinabi niya na wala siyang ebidensya para gumawa ng gulo at si Pulis Cheonbon ay nanginginig at patuloy na ipinagtatanggol si Cheonbon. Sa takot na baka patayin siya, nakita ni Cheonbon na duwag si Hai at sinigawan niya itong tumahimik. Pagkatapos noon, inanyayahan ni Cheonbon si Cheonbon sa isang sikat na bar ng mga gangster. Binabalaan niya si Cheonbon na bantayan ng mabuti si Hai at huwag hayaang lumayo pa si Hai sa investigasyon. Dahil sa takot kay Cheonbon, kinailangan niyang sumunod sa utos, at gaya ng dati, laging yumuyuko si Cheonbon sa pagpapakumbaba. Bago umalis ng bar, mayabang na tinanong ni Cheonbon si Jiasai ang tungkol sa kanyang dating kasamahan, na ipinaalala kung paano nagkaroon ng malagim na wakas ang kasamahan. Nang marinig ito, napuno ng galit ang mga mata ni Jiasai ang habang nakatingin sa kanya. Lumalabas na dati ay isa ring matuwid na pulis si Jiasai ang, na laging nagbibigay ng lahat ng kanyang makakaya upang matupad ang kanyang mga tungkulin. Ngunit nang mawala ang kanyang kasamahan, sumunod ang pakikipagsabwatan ng mga tiwaling opisyal. Si Jiasai ang ay napagod na sa pagharap sa kanila dahil naisip niya na kahit gaano pa siya magsumikap ay wala ring mangyayari. Pagkalabas ng bar, nakita ni Jiasai ang isang grupo ng mga thugs na binubugbog ang isang dumadaan. Naalala niya ang kanyang masakit na nakaraan. Ang kanyang kasamahan, na dating nakikipaglaban sa tabi niya, ay binugbog hanggang mamatay sa parehong kalye sa harap niya. Bago siya namatay, sinabi niya na umaasa siyang makakapamuhay ng payapa si Jiasai ang dahil sa pangakong iyon, hindi na naglakas loob si Jiasai ang namaglagay ng panganib tulad ng dati. Tinanggap niya ang pagiging isang pulis na nagpapanggap lamang upang maalagaan ang kanyang pamilya. Samantala, patuloy pa rin si Hai sa pag-imbestiga sa kinaroroonan ng dalawang saksi. Siya ay lumapit sa isang henyong hacker. Ito ang kanyang dating kakilala noong nasa Special Forces team pa siya. Lumapit si Hai upang humingi ng tulong sa paghahanap ng impormasyon. Sa madaling panahon, natukoy ng hacker ang lokasyon ng dalawang tumakas na saksi. Ipinadala niya ang lokasyon kay Pulis Yung E pagkatapos ay sabay silang pumunta sa tinukoy na lokasyon. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit paano matatalo ang ating Hai? Gayunpaman, pinalayas nila ang dalawang saksi. Matapos ang investigasyon, nalaman ni Hai ang tungkol sa gang ng mga hoodlum na ito. Si Hai at Jiai ang kasama ang babaeng pulis ay direktang sumugod sa bar. Alam ng pinuno na hindi niya kalaban si Hai, kaya nagpanggap siyang ignorante para iwasan ang mga tanong tungkol sa mga saksi. Gayunpaman, ginamit ni Hai ang kanyang husay sa criminal profiling. Mabilis niyang binago ang diskarte upang buong husay na manipulahin ang pinuno, na naging dahilan upang makapagsalita ito nang hindi sinasadya. Ibinunyag niya na ang dalawang saksi ay dinala sa daungan. Samantala, nagsimulang kumilos ang matataas na opisyal laban sa simbahan.
Nagplano silang maglagay ng isang puppet bilang pinuno upang kontrolin ang lahat ng ari-arian ng simbahan at alisin si Hai. Pinili nila ang isang mapanlinlang na organisasyon na tinatawag na Daejo. Sa pinuno ng sekta na si Ion Moon bilang pinuno, nagkaroon ng kasunduan sina Cheonbon at Ion Moon. Kukuhanin ng Daejo ang lahat ng operasyon ng simbahan at kapakanan ng lipunan, kasabay ng lihim na pagpapalawak ng kanilang sakop. Agad na dinala ni Ion Moon ang kanyang mga tao sa ampunan ng may kayabangan, tinuturing itong sariling ari-arian. Gayunpaman, alam ng mga madre doon ang mapanlinlang na kalikasan nito. Matindi nilang tinanggihan na ibigay ang ampunan sa isang masamang tao na tulad niya. Kaya't pabiro nitong sinabi na mabilis niyang makokontrol ang lugar. Pagbalik ni Hai, narinig niya ang tungkol sa pagdating ni Ion Moon upang maghanap ng gulo, kaya't kinailangan niyang bisitahin ito sandali. Agad na sumama si Hai kay Jae-ang sa simbahan ni Ion Moon. Doon, hayagan nitong niloloko ang mga mananampalataya sa entablado. Hindi lamang iyon, nagpatugtog pa ito ng malakas na musika na parang disco. Agad na natuklasan ni Hai si Cheonbon na nagtatago sa sulok ng entablado. Sa gayon, napatunayan nito na siya ang nagpakana ng buong balangkas. Sinundan ni Hai si Cheonbon sa parking lot at hinarang ito. Nagkatinginan sila at parehong nanggigil, gustong magpalitan ng suntok para ayusin ang problema. At si Pulis si Yung A ay walang pagpipilian kundi maging referee. Gayunpaman, ang tunog ng mga yabag na papalapit ay nagpilit sa kanila na huminto. Matapos umalis si Cheonbon, bumalik si Hai upang harapin si Ion Moon. Simpleng binali niya ang ilang buto-buto nito at pagkatapos ay mahigpit na binalaan. Hindi na nito dapat guluhin ang ampunan o magdulot ng gulo sa mga bata. Gayunpaman, ang mga kamakailang aksyon ni Hai ay nagdulot ng pagkabahala sa District Chief at Chief Prosecutor. Nagpasya silang maghanap ng isa pang tapat na tao para magtrabaho para sa kanila. Kinagabihan, opisyal na iniutos ng Chief Prosecutor ang paglilipat ng pamamahala ng ampunan kay Ion Moon. Binaliwala nila ang babala ni Hai nang matanggap niya ang desisyon, galit na dinurog ni Hai ang papel. Alam niyang mayroon na lamang siyang isang buwan upang baliktarin ang sitwasyon habang pinag-uusapan ng lahat ang kung paano haharapin ang problema. Isang batang madre ang pumasok na may luha sa kanyang mga mata. Ipinabatid niya na ang isang bata sa ampunan ay bagong ipinabatid ng doktor na nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa madre, 3 buwan na ang nakalipas ay nagpalit ng food supplier ang ampunan. Ang hindi magandang kalidad ng pagkain ang naging sanhi ng malubhang pagkalason sa isang batang may mahinang kalusugan. Bagaman ilang buwan na siyang nasa ospital, hindi pa rin bumubuti ang kanyang kondisyon. Nang marinig ito, naaalala ni Hai ang talaarawan ni Padre Death. Naitala niya ang isang katulad na insidente na kinasasangkutan ng nakalalasong pagkain. Noon, kinasuhan ng mga madre ang supplier. Ngunit dahil may koneksyon ang kumpanya sa matataas na kapangyarihan, nakaligtas sila sa pananagutan sa batas. Nang tanungin tungkol sa pangalan ng supplier, sinabi ng madre na ito ay ang Whole Food Company. Biglang nagpakita ng kakaibang reaksyon si Pulis Gia-iang nang marinig ito. Mukhang alam niya kung sino ang nasa likod ng kumpanyang ito. Biglang nabunyag na ang kinatawan ng Whole Food Company ay ang pamangkin ni Iang Moon. Lalo itong nagpalala kay Hai na hindi niya matanggap na ibigay ang pamamahala ng ampunan sa kanya. Kung mapupunta sa kamay ni Iang Moon, ang mga bata rito ay kailangang makipamuhay sa maruming pagkain. Nagpasya si Hai na simulan ang investigasyon mula sa Whole Food Company upang matunton ang network ng mga nasa likod nito. Pagkatapos, pumunta siya kasama si Gia-iang sa mismong pabrika ng kumpanyang ito. Doon, natuklasan nila ang isang napakaruming kapaligiran ng produksyon na hindi malinis, nakita ang walang kasing tao na kilos ng tagapamahala. Hindi nagtanong si Hai at agad na binigyan ito ng leksyon. Alam ng tagapamahala na hindi niya kayang lumaban kaya tinawag niya ang kanyang alas. Isang malaki at matipunong lalaki ang lumabas na parang titan, gayunpaman ay bumagsak din sa ilalim ng mga kamao ni Hai. Bago umalis, binalaan niya ang kinatawan ng kumpanya. Kung hindi ito kusang pupunta sa himpilan ng pulisya upang umamin sa kanyang mga kasalanan at magbayad ng kompensasyon para sa mga batang may sakit sa loob ng 2 araw. Sa susunod ay gigibain na niya ang kumpanyang ito. Pagkatapos noon, iniulat niya ang lahat kay Iang Moon. Nang marinig ang balita, agad na nilapitan ng pinuno ng sekta si Cheonbon upang pag-usapan kung paano haharapin si Hai. Ang paring ito ay lalong nagiging abala, gayunpaman, pinayuhan ni Cheonbon na huwag gumawa ng padalus-dalos na aksyon dahil si Hai ay may suporta ng papa na parang may anting-anting. Nang marinig ito, umiti ng mapanlinlang ang pinuno ng sekta at agad siyang nakaisip ng isang plano. Pagkatapos, dinala ni Iang Moon ang kanyang mga tauhan upang guluhin ang mga madre at mga bata sa ampunan. Sadya niyang lumikha ng hidwaan upang galitin si Hai. Nang lumitaw si Hai, patuloy siyang pinukaw upang maitala ang pagkawala ng kontrol ni Hai at paggamit ng karahasan sa pananakit ng tao. Sa katunayan, kinuha ni Hai ang baseball bat, ngunit hindi naman palaging natutupad ang mga pangarap. Sa kanyang galit, aksidente niyang nahampas sa ulo si Gia-iang, na naging dahilan upang mawala ng malay si Gia-iang. Sa kabutihang palad, si Gia-iang ay nagkaroon lamang ng minor concussion at nakarecover pagkatapos ng first aid. Nang makita ang eksena kung saan nasugatan si Gia-iang, labis na natuwa ang pinuno ng sekta. Sa simula ay inakala niyang siya ang makakatanggap ng buong palo ng baseball bat, ngunit hindi niya akalain na mayroong sasalo para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kagalakan, natuklasan ng manager na nawawala ang cellphone na ginamit sa lihim na pagkuha ng video.
Lumabas na sa kaguluhan, nakita ng isang madre ang masasamang tao na kumuha ng cellphone para kumuha ng video ng lihim, kaya pinulot niya ang cellphone pagkatapos nilang aksidenteng naiwan. Ibinigay ng madre kay Jia ang bilang pulis na tumatanggap ng mga bagay. Pauwi na, nakatanggap si Jia ng tawag mula kay Cheonbon, inutusan siyang pumunta sa isang bar. Pagkapasok pa lang niya ay agad siyang nasuntok ng malakas sa tiyan. Inutusan ni Cheonbon si Jia na asikasuhin ang krisis na may kaugnayan sa pagkain ng Ho, sa pamamagitan ng pagpigil kay Hai upang hindi siya makalikha ng gulo. Kung hindi, sasaktan nito ang asawa at anak ng kanyang dating kasamahan. Ang pagkamatay ng kanyang kasamahan ay dating pinakamalaking bangungot sa buhay ni Jia Iang. Naalala niya ang araw na pinatay ang kanyang kasamahan sa harap niya dahil lang sa paglaban kay Cheonbon. Noon, gusto ni Jia Iang na maghiganti, ngunit pinigilan siya ng kanyang nakatataas, binugbog at pinahiya sa loob mismo ng istasyon ng pulisya. Ipinahayag nila na ang lugar ng black market na kontrolado ni Cheonbon ay hindi isang lugar na maaari niyang pasukin nang walang pahintulot. Nahirapan sa ganap na kapangyarihan ni Cheonbon, napilitan si Jia ang natanggapin ang katotohanan, nabuhay siya para lang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang kasamahan. Subukang mamuhay ng maayos, huwag mong hayaang masira ang iyong sarili. Pagkalabas ng bar, nasalubong ni Jia si Hai na nagmamadaling papunta sa ospital. Lumabas na isang bata sa ampunan ang nasa kritikal na kondisyon, ngunit dahil hindi sapat ang bayad sa ospital, hiniling ng ospital na iuwi na ang bata. Nangangahulugan ito na hindi na garantisado ang buhay ng bata. Humanap si Hai ng bangko upang humiram ng karagdagang pera para sa bayarin sa ospital, ngunit ayaw ng kawani ng bangko na i-renew ang loan. Sa sitwasyong ito, tumulong si Jia inilista niya ang madilim na nakaraan ng manager ng bangko upang takutin ito. Sa huli ay naresolba rin ang bayarin sa ospital. Pagtingin sa mahinang bata sa kama ng ospital, mas lalong nagpursige si Hai na ibunyag ang katotohanan at parusahan ang Ho Food Company. Gayunpaman, hindi pa rin makatakas si Jia sa panggigipit mula kay Cheonbon. Lihim siyang nagpalusot na magpunta sa banyo ng paulit-ulit upang magbigay ng impormasyon kay Cheonbon. Ngunit nahulaan na ito ni Hai, nagtanim siya ng espiya sa loob ng pabrika. Ito ay isang mananampalataya ng simbahan at empleyado rin ng convenience store. Ang matabang lalaking ito ay may espesyal na kakayahan, kapag busog, ang kanyang pandinig ay nagiging lubhang matalas. Kapag nagtatrabaho, madalas na nagtatago ang mataba sa sulok at kumakain ng tinapay upang maging handa sa pangolekta ng impormasyon. Sa kabilang banda, sinusubaybayan ni Hai, kasama si Inspektor Seung Yi at Jia ang kinatawan ng Ho Food Company. Nakita nilang dumating ang mga inspektor ng inspeksyon sa pabrika upang suriin. Ngunit ginawa lamang ito ng padalos-dalos at pagkatapos ay tumanggap ng sobre mula sa kinatawan ng kumpanya. Sa katunayan, ito ay lantaran na suhol. Wala silang pakialam sa mga prinsipyo at tanging ang kanilang sariling interes ang mahalaga. Isang abiso ng suspensyon ng operasyon ang idinikit sa dingding, ngunit malinaw na ito ay isa lamang pagkukunwari. Ang gobyerno at negosyo ay nagsasabwatan, ang pabrika ay pansamantalang hihinto sa loob ng isang buwan at pagkatapos ay magpapatuloy sa paggawa ng negosyo tulad ng dati. Sa panahong ito, sinulyapan ni Hai ang empleyado ng tindahan na nagsisilbing espiya na nagbibigay ng signal. Napansin ni Pulis Jia ang hindi matatag na sitwasyon. Gumawa siya ng dahilan na sumasakit ang kanyang tiyan upang umalis at magbigay ng impormasyon kay Cheonbon, ngunit pinigilan siya ni Hai. Nasa gitna ng misyon, saan ka nagmamadali? Bakit hindi natin tapusin ito rito? Pagkatapos, nang makita niyang matagumpay na nakapasok ang espiya sa pabrika, pinamunuan ni Hai ang kanyang koponan sa pagsalakay. Walang salitang nagpalitan ang magkabilang panig at sumugod sa matinding labanan. Hindi lang si Hai ang may malakas na martial arts, kundi pati na rin ang babaeng pulis ay hindi basta-basta. Lumipad ang babae at mag-isang sinuntok at sinipa ang maraming kalaban. Gayunpaman, dahil sa napakaraming bilang, inatake si Hai sa kamay. Si Seung Yi naman ay nasugatan sa binti dahil sa sunod-sunod na atake. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Jia sa kanyang dating kasamahan. Sa kanyang galit, ginamit ni Jia ang kanyang iron head technique upang talunin ang lalaking may maikling buhok. Gayunpaman, hindi na rin nakayanan ng pulis at bumagsak sa lupa. Napagtanto ang disadvantageous na sitwasyon, sinubukan ng mga opisyal ng pabrika na tumakas. Ngunit naharang ni Hai ang kanilang driver. Kaagad pagkatapos, ang video na nagtatala ng tagpo kung saan tumanggap ng suhol ang Inspection Bureau mula sa pabrika ay ipinalabas sa media. Nagdulot ito ng galit. Ang lokal na pamahalaan ay napalibutan ng media at ng publiko. Galit na ibinunto ng district chief ang lahat ng responsibilidad kay Cheonbon. Bagaman sinubukan ni Cheonbon na ipagtanggol ang sarili na ito ay isang planong inihanda niya ng lubusan. Ngunit si Hai ay parang isang Diyos na nauna sa kanya ng 2 hakbang upang mangyari ang sitwasyong ito. Ngunit ayaw nang marinig ng district chief ang anumang pagdadahilan. Sa pagkakataong ito, unti-unti niyang naramdaman na hindi niya mapagkakatiwalaan si Cheonbon. Sa kabilang banda, ang mga sangkot sa pabrika, pagkain, at ang mga nagkokontrol pati na rin ang mga tauhan ni Cheonbon ay dinala lahat sa istasyon upang imbestigahan. Gayunpaman, naging magulo ang interogasyon dahil walang umamin sa kasalanan. At nagbigay sila ng iba't ibang dahilan tulad ng, ang lalaking ito ay nagbigay ng sulat pag-ibig at hindi sobre. Samantalang ang isang lalaki ay pumunta doon upang bumili ng isang pinggan ng kanin at iba pa.
Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating ang hepe ng pulisya at hiniling na palayain ang mga tao dahil wala pang konkretong ebidensya para utusan ang pag-aresto sa kanila. Mukhang tiningnan lang ng pulis ang mga tao at hindi tumingin sa paligid. Ang ebidensya ay napakalinaw ngunit sinasabi niyang wala. Siyempre, hindi tinanggap ni Hai ang kanyang mga salita at malakas na sinigawan ang hepe ng pulisya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na tila nakikinig sa turo mula sa Diyos. Pagkatapos ay ipinahayag na gusto ng Diyos na manahimik siya at tumabi. Ang makapangyarihang pahayag ni Hai ay nagpatuloy sa pulisya. Pagkatapos, mabilis na ibinunyag ni Hai ang mga kasinungalingan ng grupo ng mga tao gamit ang konkretong ebidensya. Sa harap ng katatagan ni Hai, maging ang hepe ng pulisya ay hindi makapag-interbensyon gamit ang kapangyarihan. Bukod pa sa panggigipit mula sa publiko, napilitan ang City Council President na magdaos ng press conference upang bigyang katiyakan ang publiko. Agad na itinaas ni Hai ang kanyang kamay upang magtanong. Kinutya niya ito na puro na lang sisihin ang kanyang mga nasasakupan at hindi marunong managot. Napilitan ng Pangulo na ipahayag na kung may makitang katiwalian, siya ay magbibitiw. Gayunpaman, hindi niya alam na ito ang hinihintay ni Hai. Agad niyang ipinakita ang mga dokumento na nagpapatunay ng sabwatan sa pagitan ng Inspection Bureau at Whole Food Company. Ang mga dokumentong ito ay lihim na nakalap ng matabang lalaki at ng lalaking tanga. Inihagis ni Hai ang mga ito sa gitna ng pulong na naging dahilan upang mag-agawan ang mga reporter sa pagkuha ng video. Sa kaguluhan, nakatayo lamang si Hai at ngumingiti, naghihintay na tuparin ng Pangulo ang kanyang pangako na magbitiw. Napilitan sa isang mahirap na sitwasyon at minumura na parang aso ng kanyang mga nakatataas. Sinimula ni Cheonbon ang investigasyon kung sino ang nagnakaw ng mga dokumento. Ang unang pumasok sa isip niya ay walang iba kundi si Jia Iang. Agad pagkatapos, kinidnap niya si Jia Iang, iginapos siya sa isang lumang kotse at binantaan na dudurugin siya kung hindi niya ibubunyag ang espiya. Gayunpaman, kahit alam niyang ang kumuha ng mga dokumento ay ang matabang lalaki at ang lalaking tanga, matindi pa ring itinanggi ni Jia Iang dahil sa kanyang buhay bilang pulis. Tanging ang dalawang iyon ang umamid na si Jia Iang ay napakabagsik. Nang makita ang matinding ekspresyon ni Jia Iang, pansamantalang pinalaya siya ni Cheonbon. Nakaligtas sa panganib, natakot si Jia Iang ngunit napagtanto din na hindi siya maaaring manatiling mahina sa harap ni Cheonbon. Sa kabilang banda, inilipat ni Prosecutor Kang ang eskandalo ng pabrika kay Prosecutor Ki Ung-son para asikasuhin. Dahil ayaw ma-demote ni Ki Ung-son, napilitan siyang tanggapin ang kasong ito. At ang kondisyon na ibinigay ni Prosecutor Kang ay kailangan itong maayos na asikasuhin ni Ki Ung-son. Agad pagkatapos, agad niyang pinalaya ang mga sangkot. Gumamit din si Ki Ung-son ng dahilan ng paglalantad ng mga masasamang krimen upang patahimikin ang mga taga-usig. Hindi lang iyon, nakialam din si Ki Ung-son sa kaso ng pagkalason sa pagkain sa ampunan. Pinilit niyang bawiin ng madre ang demanda at lagdaan ang kasunduan sa pakikipagkasundo sa Whole Food Company. Dahil napakakumbinsi ng kanyang mga argumento, kung hindi sila pumayag na lumagda, ay abutin ng 2 taon bago makuha ang kompensasyon para sa ampunan. Samantala, isang batang babae na nasa kritikal na kondisyon ang nangangailangan ng pera para sa paggamot. Dahil sa pag-iisip sa batang babae, umayag ang madre na bawiin ang demanda. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagalit si Hai, gusto niyang suntukin ang matandang babae. Ngunit wala pa ito, pagkatapos ay biglang umalinggaw ang isang mahalagang balita. Matapos ibunyag ni Hai ang mga maling gawain ng matataas na opisyal, binago nila ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng pagpapakalat ng masasamang balita. Bigla na namang naglabas ang media ng balita na nagpapawalang sala sa district chief. Ayon sa balita, ang kanyang pangako na magbitiw ay resulta lamang ng isang psikolohikal na laro mula kay Hai. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan si Hai kay Father Daddy, na dati nang nasangkot sa isang eskandalo. Mula noon, babaliktarin ang balita at ipahihiwatig na hindi magandang tao si Hai. Salamat sa pagpapabuti ng imahe ng alkalde ng lungsod sa pamamagitan ni Prosecutor Ki Ung-son, si Hai ay galit na galit. Hinarap niya si Ki Ung-son at nagkaroon sila ng pagtatalo. Hindi ordinaryong tao si Ki Ung-son, nang maubusan siya ng salita, gumamit siya ng headbutt para umatake. At nang subukan ni Jia Iang na awatin sila, sinuntok siya nito sa mukha. Nang gabing iyon, nag-usap sina Hai at Jia Iang, napagtanto ni Hai na medyo mali siya sa pakikipagtalo sa kanya, na naging dahilan ng pagkakasuntok sa mukha ng pulis. Sa kabila ng hindi pa lubusang pagkapanalo laban sa food factory na iyon, nakapagdulot pa rin ang kanilang grupo ng malaking abala sa Cheonbon Corporation. Gayunpaman, kaagad na nawala ang kagalakan ni Hai nang makatanggap siya ng tawag mula sa informant. Sina Fatboy at Stupid Guy ay dinakip ni Cheonbon at gusto nilang humarap si Hai para ayusin ang problema. Agad na pumunta si Hai para iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag ni Cheonbon. Kahit na may kakilakilabot na lakas si Hai, dahil sa mga tauhan at sa pananambang ni Cheonbon mula sa likod, si Hai ay malubhang nasugatan, hindi siya makapanlaban ng hawakan ni Cheonbon ang baseball bat para sa huling hampas. Kasabay nito, biglang dumating ang pulisya, na naghinalang mailigaw na hayop na nakapasok. Dahil naabala si Cheonbon, umalis na lang siya. Nasiyahan na rin siya na naturuan niya ng leksyon si Hai. Pagkaalis ni Cheonbon, dumating si Jia Iang at dinala si Hai sa ospital. Lumalabas na si Jia Iang pala ang tumawag sa pulis para sagipin si Hai. Dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Hai na hindi naman pala mahina si Jia Iang.
Hinikayat niya si Gyai ang nalagpasan ang takot kay Cheonbun at hanapin muli ang tapang at katarungan. Pagkatapos gumaling, ipinagpatuloy ni Hai ang investigasyon sa kaso. Nakita ni Seung Yi ang mga dokumento na nagpapakita na ng gabing namatay si Father Dev. Pinadalhan ng Hwada Food Company ng delivery ang villa ni Cheonbun na napakalapit din sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Agad na pinuntahan ni Hai ang delivery person upang tanungin ang sitwasyon noong gabing iyon. Ayon sa kwento, sigurado siyang naroroon si Father Dev sa villa ni Cheonbun. Pagkatapos ay pumasok sila sa silid at mula noon ay wala nang nalalaman ang staff tungkol sa nangyari. Nang marinig ito ni Hai, nagsimula siyang maghinala na ang villa ang lugar ng pinangyarihan ng krimen. Upang makahanap ng higit pang ebidensya, nagpasya si Hai na pasukin ang villa ni Cheonbun. Inutusan niya si Gyai Ang na magmamanman mula sa malayo mula umaga hanggang gabi. Kapag nagugutom, magluto lang ng pansit sa halip na kanin. Nang dumilim, nakita ni Gyai Ang grupo ng mga gwardiya at mga tauhan na umalis. Dala ang kanyang lumang toolkit, sumakay si Hai sa kanyang kabayo at lumabas, na perpektong lumabas. Pagkatapos, kasama si Gyai Ang at si Seung Yi, isinagawa niya ang plano. Gamit ang mga high-tech na kagamitan, madaling nabuksan ni Hai ang pinto at nakapasok sa loob. Nagulat si Gyai Ang at nagtataka kung itinuro din sa theological seminary ang kursong ito. Paano niya nalaman ang napakaraming bagay? Sa villa, nakita ni Hai ang matapang na amoy ng bleach. Ipinahihiwatig ng mga marka sa sahig na kahoy na mayroong dating salamin na mesa rito. Naalala ang mga sugat sa bangkay ni Father Dev. Natukoy ni Hai na nabangga niya ang salamin at namatay doon. Gumamit siya ng kemikal upang maghanap ng natitirang bakas ng ihi. Sa huli, natagpuan ang dugo sa pagitan ng sahig na kahoy. Kinuha ni Hai ang sample ng dugo at umatras. Ngunit sa oras na ito, nakauwi na sila. Ibinulong ni Seung Yi sa kanyang earpiece na paparating na sina Cheonbun, ang district chief, prosecutor Kyung-son, at ang iba pa. Hindi nakaalis sina Hai at Gyai Ang sa oras. Kailangan nilang magtago sa villa. Sa oras na ito, tinatalakay ni Prosecutor Kang ang mga paparating na plano. Nang maramdaman ni Kyung-son na masama ang kanyang tiyan dahil sa spoiled na pagkain, umalis na lang siya sa mesa para maghanap ng banyo. Nakakainis, pumasok siya sa mismong silid kung saan nagtatago sina Hai at Gyai Ang, talagang malas na araw. Pagkapasok sa loob, lumabas si Kyung-son at naghanap ng tissue paper. Sina Hai at Gyai Ang ay kinailangang maglaro ng pusa at daga kay Kyung-son, ngunit sa kasamaang palad, nalantad ang kanilang kinaroroonan. Sumigaw si Kyung-son na parang walang nangyari, ngunit nahimatay siya ng tamaan ni Hai ng isang tumpak na chop. Pagkatapos ay inilagay ni Hai si Kyung-son sa kama at pagkatapos ay tumalon silang dalawa ni Gyai Ang mula sa ikalawang palapag ng balkonahe upang tumakas. Sa kasamaang palad, hindi maayos ang pagbagsak ni Gyai Ang, na gumawa ng ingay na umakit ng atensyon ng mga tauhan ni Cheonbun. Nahuli silang dalawa at kinailangan nilang mabilis na tumakas. Sa sandaling ito ng panganib, lumitaw si Seung Yi, na may suot na plastic bag sa ulo, pinabagsak niya ang humahabol sa kanila, tinulungan ang grupo na makatakas ng ligtas. Nang kumalma ang sitwasyon, kinuha ni Gyai Ang isang maliit na palayok na luad, inilalantad na sinadya niyang iligaw ang mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang bagay upang ilagay sa isang peking balot na nagpapanggap na magnanakaw. Totoong sa oras ng pangangailangan, si Gyai Ang nagbigay ng pag-asa, ngunit biglang dumating ang pulis sa villa dahil iniulat ni Cheonbun ang pagnanakaw. Mabilis na bumalik sina Gyai Ang at Seung Yi sa pinangyarihan at nagpanggap na bagong dating. Nang tanungin ng pulis ang isa sa mga tauhan ni Cheonbun, inilarawan niya ang umaatake bilang isang taong nakasuot ng itim na jacket, itim na pantalon, at puting medyas. Nang tingnan si Seung Yi, tila tugma ang lahat ng paglalarawan, at sa kabutihang palad, naniwala sa kanya ang kapitan at ang mga pulis doon. Nagbiro lang sila na ang kanyang fashion sense ay eksaktong kapareho ng sa isang kriminal. Pagbalik sa simbahan, ipinadala ni Hai ang sample ng ehise na nakolekta mula sa villa sa kanyang kaibigang doktor. Habang nangyayari iyon, ibinalik ng madre na namamahala sa simbahan ang gamit, ngunit nagpakita ng pagkalito ng mapansin ng doktor. Nagsimulang magpulong ang grupo upang lutasin ang kaso. Ayon sa investigasyon ni Seung Yi, magiging mahirap ang daan patungo sa bangin, kaya tiyak na may fees doon para sa pagmamasid sa paligid. Nang marinig ito, nais ni Hai at Gyai Ang na pumunta doon muli upang tingnan, ngunit hindi sila pinayagan ng pulis na babae. Noong nakaraang gabi, natuklasan silang dalawa ng mga tauhan ni Cheonbun, at kung pupunta sila muli ay paghihinalaan sila. Kaya kailangang magkaila si Hai at Gyai Ang upang hindi sila makilala. Nang dumating sila sa lugar, natuklasan nilang lahat ng TV ay may kumuha na. Kahit natanungin ang pulis, wala ring karagdagang impormasyon. Nang gabing iyon, habang masarap na kumakain ng pansit si Hai, nakasalubong niya si Kyung-son. Nang takpan niya ang mga mata ni Hai, saka lang niya natuklasan na ang mukha ni Hai ay halos kapareho ng mukha ng magnanakaw noong panahong iyon. Naalala ang malakas na suntok, gusto niyang maghiganti. Kinabukasan, bumalik ang resulta ng EKG test na nagpapakita ng tugma sa kay Father Dev. Ito ay patunay na hindi nagpakamatay si Father Dev dahil sa kasalanan, kundi pinatay siya sa villa ni Cheonbun. Labis na nalungkot ang grupo ni Hai, ngunit determinado silang ilantad ang katotohanan. Iminungkahi ni Hai na gawing pinangyarihan ng krimen ang villa ni Cheonbun. Nagpanggap si Gyai Ang at si Seung Yi bilang mga nagsumbong na nagtulak sa mga otoridad na mag-issue ng search warrant.
Gayunpaman, nang dumating sila, napansin nila na ang silid kung saan namatay si Father Devi ay inayos na. Ang lahat ng bakas ay nalinis. Lumalabas na pagkatapos ng pagnanakaw sa villa, naging alerto ang district chief at si Prosecutor Kang at inanyayahan nila ang isang lalaking may peklat sa mukha upang linisin ang pinangyarihan. Natuklasan ng taong ito na kinuha ni Hai ang sample ng effigy at mabilis na nilinis ang lahat ng bakas. Kinabukasan, biglang lumitaw ang taong may peklat sa simbahan. Nang dumating ang dalawa sa silid ng buto, nagsimulang magsalita si Li Jong. Isinalaysay niya ang tungkol sa isang nalilitong sundalo na naghagis ng granada sa pinagtataguan ng mga bata na ikinamatay ng 13 sa kanila. Pagkatapos nito, naging pari ang sundalong ito. Ngunit sa ganoong krimen, karapat-dapat ba siyang maging pari? Nanlaki ang mga mata ni Hai at nagsimulang manginig ang kanyang katawan na parang nasasaksihan muli ang insidente noon. Nang sumilik siya sa siwang ng partisyon sa silid ng mga buto, napagtanto niya na ang lalaking may peklat ay ang kanyang dating kasamahan. Bahagyang umiti si Li Jong at binalaan si Hai. Nagtatrabaho siya ngayon para kay Prosecutor Kang. Umaasa siyang hihinto si Hai sa pag-imbestiga sa pagkamatay ni Father Devi. Dahil bilang magkaibigan noon, kaya siya narito para bigyan siya ng babala. Kung hindi susundin ni Hai ang kanyang payo, ang susunod nilang pagkikita ay digmaan na. Pagkatapos makipagkita kay Hai, inihayag ni Li Jong ang nakaraan ni Hai kay Prosecutor Kang at kay Ki Ung-sun. Ang pagdating ng lalaking may peklat na may malawak na karanasan sa investigasyon ay nagdulot ng malaking problema kay Hai. Lihim na ipinagbigay alam ng isang doktor kay Hai na ang datos ng SFA na may kaugnayan kay Father Devi sa Research Institute ay biglang nabura. Agad na nahulaan ni Hai na ito ay gawa ni Li Jong. Dahil alam niyang nasa disadvantage siya, nakaisip si Hai ng isang plano. Kailangan niyang bulahin ang pulis na si Gyaiang sa lahat ng paraan. Sinabi niyang siya ang trump card ng istasyon ng pulisya, ang bayani ng mga tao sa bayan. Kung gagawa pa siya ng isa pang misyon bilang espiya, malaking tulong ito sa maraming tao. Nang marinig ito, umayag si Gyaiang na maging espiya upang kumuha ng impormasyon mula kay Cheonbon. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang mukha na halos hindi na makilala ng kanyang mga magulang kay Cheonbon. Nagreklamo siya ng kung ano-ano upang pagkatiwalaan siya ni Cheonbon at payagang sumali sa grupo. Ngunit paano malilinlang ang si Cheonbon sa mga ganitong kalokohan? Sa pagkakataong ito, alam ni Gyaiang na hindi niya kayang linlangin si Cheonbon, kaya inanyayahan niya ang tauhan ni Cheonbon na si Ion Moon para uminom ng ilang baso. Hindi nga nagkamali ang hula, pagkatapos ng ilang baso, hindi sinasadyang inilabas ni Ion Moon na plano ni Cheonbon na patayin si Congressman Park kapag lumipat ito sa ibang silid sa ospital. Agad na nalaman ni Hai ang balita at pumunta sa ospital upang bantayan at dakpin ang mamamatay tao. Pagkatapos madakip ang mamamatay tao, nakatanggap si Hai ng tawag mula sa kakampi nito na nagpapaalam na may isa pang babae na kailangan nilang patayin ngayong gabi. Sinimula ni Hai na pilitin ang mamamatay tao na umamin. Nang pilitin, inamin niya na ang susunod na target ng kanyang mga kasabwat ay si Ki Ung-sun. Nagmadali si Hai pauwi para iligtas siya. Pagkatapos, dumating si Gyaiang at si Yung-i at nang dumating sila, naayos na ni Hai ang lahat ng tahimik. Nang inatake si Ki Ung-sun pagka-uwi pa lang niya, sinubukan niyang lumaban, ngunit wala ring silbi, at sa huling sandali ay sinira ni Hai ang bintana para iligtas siya. Gamit ang kanyang kasanayan bilang espesyal na puwersa, mabilis niyang nasugpo ang mamamatay tao. Ngunit habang inaatake niya ito at tumatakas, napansin ni Hai na may tattoo ito sa kamay. Ito ay isang mahalagang bakas upang mahanap ang mamamatay tao. Nang magising si Ki Ung-sun, naalaala niya ang sandali ng iligtas siya ni Hai. Walang masasaya pa sa pagkakaroon ng gwapong lalaki na may taas na 180 sentimetro na nagpoprotekta sa kanya. Nakaramdam siya ng init at gaan sa loob. Naalala ni Hai ang umaatake ng may kakaibang tatoo si Ki Ung-sun. Mukhang ito ay isang uri ng gang. Kaya agad siyang sumugod sa isang nightclub para mag-imbestiga. Nang ilabas niya ang kanyang stick, napasigaw sa takot ang mga goons doon. Pagkatapos, pinilit ni Hai ang kulot na lalaki na sabihin ang tungkol sa gang na may tatoo. Ayon sa kanya, ang gang ay nasa isang bar na madalas puntahan ng matataas na opisyal. Sa kabilang banda, habang iniimbestigahan ni si Ung-a ang isa pang mamamatay tao, sinubukan ng hepe ng pulisya na pagtakpan ito at pinakawalan pa nga niya ito. Nagalit si Hai sa korupsyon na ito at ipinagbigay alam niya kay Ki Ung-sun na nagalit nang malaman niyang pinalaya ang umaatake sa kanya. Nagmadali si Hai na dumating at ipinagbigay alam na hindi lang ang mamamatay tao ang pinalaya, kundi pati na rin ang umaatake sa ospital ay pinalaya. Hindi makapaniwala si Ki Ung-sun sa pagtrato nila sa batas na pinalaya ang mamamatay tao sa lipunan. Gayunpaman, kahit anong sabihin, tila nagbingi-bingihan ang hepe ng pulisya at pinabayaan na lang. Pagkaalis ng istasyon ng pulisya, ipinahayag ni Ki Ung-sun ang kanyang pag-aalala. Natatakot siyang babalik ang mga mamamatay tao, kaya hindi siya nangangahas matulog mag-isa, at patuloy siyang nag-imbestiga sa pamamagitan ng pagpasok sa nightclub na kinasasangkutan ng hepe ng pulisya at ng mga makapangyarihang tao sa gobyerno. Ang club na ito ay isang malaking sentro ng droga na nangangailangan ng proteksyon ng pulisya upang mapanatili ang operasyon. At sa mundo ng pagbebenta ng droga, ang pinakamalaking customer ay ang anak ni Chairman Kim. Siya ay isang taong malapit na naugnay sa gobyerno, hindi lang iyon, mayroon din siyang koneksyon sa pulisya at sa mga tycoon.
Nagtutulungan sila upang patakbuhin ang isang malaking iligal na industriya. Gayunpaman, ang napakalaking iligal na daloy ng pera na ito ay nangangailangan ng isang samahan sa paglilinis ng pera na katulad ng isang bangko. Nag-isip sandali si EI at biglang naintindihan na ang dahilan pala kung bakit nagmamadali ang mga opisyal tulad ng District Chief at Chionban na agawin ang kontrol sa mga institusyong pangkapakanan ng simbahan ay upang magamit ang mga lugar na ito upang maglinis ng maruming pera. Sa katunayan, ang sanhi ng pagkamatay ni Father Dicky ay dahil sa manipulasyon ng mga organisasyong may interes na naugnay sa mga nightclub. Kinabukasan nang dumating si Ki Ung-sun sa opisina at tinanong si Prosecutor Kang tungkol sa taong nagpadala ng mamamatay tao para patayin siya, hindi ito naglihim at tapat na sinabi na si Kim Gon mismo ang nag-utos nito. Ang lalaking iyon ay may sensitibo at kakaibang personalidad, bago pa man niya malaman na iniimbestigahan ni Ki Ung-sun ang kanyang kumpanya, kaya sinaktan niya si Ki Ung-sun. Nang marinig ito, labis na nagalit ang babae at sinabing, alam mong sinaktan niya ako, ngunit nagkunwari ka na walang alam, at ginamit mo pa ang iyong kapangyarihan para palayain ang mamamatay tao. Habang iniisip ni Ki Ung-sun, mas lalo siyang nagalit. Pagdating sa opisina, agad niyang iniutos ang investigasyon. Ang susunod nilang target ay kalabanin si Kim Gon at ang nightclub. Ngunit si Ki Ung-sun lang ay hindi sapat ang lakas para kalabanin silang lahat. Kaya mabilis siyang lumapit kay Hai para makipagtulungan. Matapos makipag-usap ni Hai kina Gyaiang at si Ung-a, pumayag silang makipagtulungan kay Ki Ung-sun. Nang gabing iyon, pumirma si Ki Ung-sun ng warrant of arrest at pinangunahan ang kanyang koponan sa nightclub para halughugin ang mga gumagamit ng droga. Agad na tinawagan ni Kim Gon si Prosecutor Kang para ipilit, kung hindi mo ako ililigtas ngayon, hindi ka patatawarin ng aking ama. Alam ni Prosecutor Kang na nagtulungan sina Ki Ung-sun at Hai, kaya nagulat siya. Sa pagkakataong ito, sinimula ng mga tauhan ng nightclub na palibutan ang grupo ni Hai. Napakarami nila, at sa 4 lang nilang miyembro, tiyak na hindi sila mananalo. Gayunpaman, alam na ni Hai ito kaya nagdala siya ng lihim na armas. Tinawag niya ang malaking lalaki bilang armas. Nagtulungan silang dalawa para talunin ang mga tauhan. Pagkatapos ng labanan, dumating ang pulisya sa tamang oras at inaresto ang mga gumagamit ng droga sa club. Ang nasa likod ng pagtatangka sa kanyang buhay, si Kim Son, ay inaresto at dinala sa istasyon ng pulisya na may napaka-aroganting saloobin. Patuloy niyang tinakot ang pulisya. Gayunpaman, mabilis siyang binugbog ni Gyaiang, Seung-i at Hai. Ngayon, matuto ka na sa pagiging bastos, iniutos ni Ki Ung-sun na dalhin si Kim Son para tanungin. Ang mga naaresto sa nightclub ay ililipat sa pulisya. Nagplano si Hai na iligtas ang 2 tauhan habang inililipat sila dahil tanging ang mahahalagang saksi lamang ang makapagtuturo sa mga krimen ni Kim Son. Pagkatapos ay gumawa sila ng perpektong plano. Una, ipapaingan niya ng grupo sina Seung-i at Ki Ung-sun na habulin ang tauhan ni Kim Son. Ang natitirang grupo naman ay pipilitin ang 2 mamamatay tao na umamin sa kanilang mga krimen. Ang hamon dito ay kung paano sila mapapaamin. Biglang nagboluntaryo si Father Han na gawin ang gawaing ito. Sinimulan niya ang kanyang husay sa pag-arte na talagang nagpaiyak sa lahat. Kinabukasan, sumama ang grupo ni Hai sa mga tauhan at sumakay sa sasakyan ng transportasyon ng bilanggo. Malapit nang sumunod si Gu Daiyang at si Seung-a, ngunit hinabol sila ng kotse ng kasamahan ni Huang Chilbom. Napansin ni Gu Daiyang na ang nasa kotse ay mga tauhan ni Huang Chilbom, kaya kailangan niyang harapin muna ang mga ito. Nagpasya sina Seung-a at Gu Daiyang na gumawa ng harang sa kalsada. Pinahinto ang sasakyan ng mga tauhan at kinuha ang susi ng kotse at mga wallet ng mga ito. Matapos harapin ang kasamahang mahaba ang bunganga, ipinagpatuloy ni Seung-a at Gu Daiyang ang susunod na plano. Sa pagkakataong ito, ginamit ulit nila ang parehong taktika para harangin ang sasakyan ng naglilipat ng bilanggo na pagkatapos ay agad na lumuhod at sumuko. Sumunod, mabilis na dinampot ni Father Han Sung-kyu ang baril mula sa lupa at binaril ang 2 magnanakaw. Nagkunwari sina Gu Daiyang at Seung-a na bumagsak, pagkatapos ay tinawag si Father Han Sung-kyu para tumakas at sabay na pinayuhan ang 2 mamamatay tao na sumunod. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang walang katulad na pagganap mula sa grupo. Hiniling ni Father Han Sung-kyu sa 2 mamamatay tao na sabihin ang totoo dahil kanina ay muntik nang mamatay ang buong grupo sa kamay ng 2 magnanakaw. Hiniling ni Father Han Sung-kyu sa 2 mamamatay tao na pumunta sa istasyon ng pulisya at umamin. Sa simula ay hindi naniwala ang 2 kay Father Han Sung-kyu, ngunit nang simulan niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte tungkol sa matandang ina sa bahay, nagsimula ang 2 na lumuha at naalaala ang kanilang bayan, na may mga dialogong puno ng damdamin na nagpaalala sa 2 tauhan sa kanilang mga ina. Ang eksenang ito ay nagpaiyak sa lahat at tumakbo sila upang yakapin si Father Han Sung-kyu. Ipinangako nilang aamin at magbabago pagkatapos ay babalik sa kanilang bayan upang makasama ang kanilang mga ina. Samantala, sina Kim Kyung-sun at Seung-a ay nagsasagawa ng susunod na plano. Sila ay sadyang nagpabasa sa manager ng nightclub ng balita tungkol sa pag-audit ng prosekutor na si Kang Seo-ok sa ari-arian ng club. Nagmamadaling inutusan ng manager ang kanyang mga tauhan na itago ang mga libro at dokumento at siya mismo ang pupunta doon. Patuloy na sinusubaybayan ni Kim Kyung-sun at Seung-a, ngunit nahuli pa rin sila ng manager. Sa sandaling ito, sinabi ni Seung-a kay Kim Kyung-sun na tumakbo muna.
Gayunpaman, hindi maiiwan ni Kim Kyung-sun si Seo Seung-ah, kaya bumalik siya upang kunin ang malaking espada at lumaban kasama si Seo Seung-ah. Matapos ang isang medyo maikling labanan, tinalo nila ang mga tauhan ng nightclub. Dinala ni Kim Kyung-sun ang manager ng nightclub sa istasyon at hiniling na ituro si Kim Son. Hinihiling sa manager na aminin na si Kim Son mismo ang nag-udyok sa pagpatay sa kanya. Sa sandaling ito, dinala rin ni Seo Seung-ah ang dalawang mamamatay tao at inamin nilang si Hwang Cheol-bom ang nasa likod ng pag-atake. Dinala ni na Seo Seung-ah at Kim Kyung-sun ang mga saksi sa istasyon ng pulisya. Nang akala nila ay mailalagay na nila si Hwang Cheol-bom sa hustisya, biglang may isang lalaki na lumabas mula sa pulutong at inako ang lahat ng kasalanan. Lumabas na ang lalaking ito ay isang tauhan ni Hwang Cheol-bom na inilagay doon upang umako ng kasalanan para sa kanya. Nagalit si Seo Seung-ah habang ang umako ng kasalanan ay mariing iginiit na siya ang may kagagawa ng lahat. Kinailangan ni Go Da-yeong na payapain si Seo Seung-ah. Sa huli, nabigo ang kanilang plano dahil hindi pa nila napapalitan ang umako ng kasalanan para kay Hwang Cheol-bom. Pagkatapos ng insidenteng ito, sina Kim Kyung-sun, Go Da-yeong, at Seo Seung-ah ay pawang dinisiplina. Samantala, nakatanggap si Kim Hae-il ng abiso mula sa mas mataas na otoridad. Nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa nakaraang pagiging Special Forces soldier ni Kim Hae-il. Kanilang pinag-iisipan ang pagbawi sa kanyang titulo bilang pari. Ito ay isang malaking dagok kay Kim Hae-il. Ang landas ni Kim Hae-il bilang pari ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa kanya ni Father Lee Young-joon. Ayaw ni Kim Hae-il na mawala ang paniniwalang ito, kaya para maprotektahan ang regalong iyon, kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nang bumalik siya sa simbahan, nakita niya ang larawan na nakasabit sa dingding na may salitang P kasalanan, ngunit unti-unting kumupas ang salitang ito at napalitan ng salitang P accounting. Mabilis na umiling si Kim Hae-il, iniisip na nagkakaroon siya ng ilusyon, hanggang sa sinimulan ng lahat ang susunod na plano at iminungkahi ni Kim Kyung-sun ngayon. Parehong nakalaya na ang umako ng kasalanan at si Hwang Cheol-bom dahil ang mga libro at dokumento na dinala ni na Seo Seung-ah at siya mula sa club ay peke. Kung gusto natin ng tunay na mga libro, kailangan nating hanapin ang accountant ng club. Pagkarinig sa salitang i-accountant, biglang naalaala ni Kim Hae-il ang larawan sa simbahan. Hindi siya nagkakaroon ng ilusyon, ito ay gabay mula sa Diyos. Mabilis na nahuli ni na Kim Hae-il at Go Da-yeong ang accountant. Narinig na nito ang balita, kaya naghahanda na siyang tumakas patungong Hawaii. Gayunpaman, saan siya magmamadali kasama si Kim Hae-il? Matapos maglabas ng kaunting banta, natakot ang accountant at lumuhod, nagmamakaawa. Ngunit nang hingi nila sa kanya ang tunay na mga libro ng club, sinabi ng accountant na ninakaw ang mga libro sa kasino at ginamit na pusta. Wala nang magagawa sina Kim Hae-il at Go Da-yeong kundi hanapin ang manager ng kasino upang malaman kung saan nakatago ang mga libro. Patuloy na ginamit ni Kim Hae-il ang kanyang kamao para paaminin ang mga sangkot. Hindi na nakatiis ang manager at ibinunyag ang lokasyon ng nakatagong pusta. Kasabay nito, sina Kim Kyung-sun at Seo Seung-ah ay nagsasagawa rin ng isa pang lihim na plano. Lumikha ang dalawang babae ng kaguluhan sa opisina ng taga-usig, naglaban na parang hindi magkakilala. Ito ay upang makita ni Kang Seo-ok, para malaman niya na lumalayo ang ugnayan niya at ng grupo ni Kim Hae-il. Pagkatapos nito, nang gamitin ni Kim Kyung-sun ang isang madamdaming taktika para bumalik sa tabi ni Kang Seo-ok, kinabukasan ay nakahanap ang dalawa ng pagkakataon na makipagkita sa pamilya ni Chairman Kim. Nang makipagkamay na rin si Kim Kyung-sun kay Kim Han para makipagkasundo, sa kabilang banda naman ay natagpuan ni na Kim Hae-il at Go Da-yeong ang pinagtataguan ng pusta at ng file ng mga libro. Agad na sumugod ang dalawa sa kasino na may malalakas na atake. Gayunpaman, dahil ito ay kasino, may sarili itong patakaran, ang ari-arian ng kalaban ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng sugal, hindi maaaring gamitin ang karahasan para makuha ito. Kapag natalo lang ni Kim Hae-il ang kalaban na si Wang Du, makukuha niya ang mga libro ng walang dumanak na dugo. Hiniling ni Wang Du na magdala sila ng isang tao, kinabukasan para makipaglaro sa kanya. Kung mananalo, makukuha nila ang mga libro at madadala pa uwi. Kung matatalo, wag na silang umasang makalabas doon. Kaya, kailangan ni Kim Hae-il ng isang tao na napakahusay sa pagsusugal. Nagkataon naman na ang dating doktor ni Kim Hae-il ay nakilala ang madre at naaalala niya ito. Hindi inaasahan, tinawagan ng doktor si Kim Hae-il. Naalala niya na ang madre na nagngangalang Lee Young-joon ay kapatid ng isang taong namatay na nakilala ng doktor noon. Isang malaking pusta upang mabawi ang mga libro. Gayunpaman, sinabi ng madre kay Kim Hae-il na dahil sa paghihiganti sa sugalan noon, napatay ang kanyang kapatid sa kamay ng mga tauhan ni Wang Du. Ngayon, ang pagharap sa kanya ay isang malaking hamon para sa kanya. Ngunit para sa hustisya upang ipaghiganti si Father Lee Young-joon, nagpa siya ang madre na sumali sa laban. Sa araw ng pustahan, nagpalit ng anyo si Lee Young-joon at naging isang magandang ginang. Sinundan siya ng dalawang bodyguard na hindi rin pahuhuli sa astig. Inilapag ni Wang Du ang mga libro sa mesa at ipinahayag na kung matalo si Lee Young-joon, kailangan niyang maging tauhan nito. Agad na pumayag si Lee Young-joon at hindi niya nakalimutang magdagdag ng isang kondisyon. Kung mananalo siya, hindi lamang niya babawiin ang mga libro, kundi hihilingin din niya kay Kim Hae-il na suntukin siya ng 3 beses. Nagsimula ang pustahan at lahat ay tensyonado sa panonood. Ginamit ng madre ang kanyang husay sa paglalaro ng baraha at hindi siya nagpatalo.
Habang nagpapamahagi ng baraha, natuklasan niya na nagluloko ang kalaban at nilayo nitong ipamahagi ang baraha ayon sa gusto nito para matapos ng mabilis ang laro. Ngunit hindi niya inaasahan na matutuklasan siya ng madre at palalayasin. Sa paghaharap kay Wang Du, nagkunwari si Li Yangjuan na matalo sa unang dalawang laro upang pabayaan niya ang kanyang depensa. Pagkatapos, bigla siyang nanalo. Nang umabot ang laban sa huling round, habang tabla ang score, ito ang magiging deciding round. Humingi si Li Yangjuan ng pahintulot na suriin ang mga baraha habang hinahalo ni Wang Du ang mga ito. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinalkula ang pagkakasunod-sunod ng mga baraha sa kanyang isip. Maging ang maliliit na galaw ni Wang Du ay alam na alam niya. Sa huli, nanalo siya sa round na ito sa pamamagitan ng isang peres ng ace card. Sa sandaling malapit na niyang makuha ang mga libro, biglang umatras si Wang Du sa kanyang salita at inutusan ang kanyang mga tauhan na saktan si Li Yangjuan at ang kanyang mga kasama. Agad na kumilo si Kim Hail, madali niyang natalo ang mga tauhan. Agad namang dinakip ng pulisya si Wang Du dahil sa iligal na pagsusugal. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Kim Hail na bigyan siya ng 3 suntok na ipinangako niya kanina, na muntik nang maging dahilan para hindi na siya makilala. Samantala, sa ibang lugar, ang alkalde at si Kang Seo-ok, kasama si Kim Kyung-sun at ang lalaking may peklat sa mukha, ay nakarating sa isang lihim na bodega ng pera. Dahil nasa ospital pa ang kongresista, napagdesisyonan nilang hatiin ng pantay-pantay ang pera nito para kay Kim Kyung-sun, habang ang lalaking may peklat sa mukha, na pinagpawisan lang, ay nakinabang din ng malaki. Hindi makapagsalita si Hwang Cheol-bom sa galit. Ilang Kim-moon cake seasons na siyang naglilingkod sa kanila, ngunit wala siyang natanggap na karagdagang pera. Pagkatapos nito, ibinigay ni Kim Hail ang mga libro ng nightclub kay Kim Kyung-sun. Kinabukasan, inaresto ang chief of police dahil sa korupsyon. Sa pagkakataong ito, ibinunyag ni Kim Kyung-sun ang sikreto ng kanyang mga nakatataas. Ikinuwento niya kay Kim Hail ang tungkol sa isang lihim na bodega ng pera na naglalaman ng 150 bilyong won. Nagkaroon si Kim Hail ng isang matapang na plano. Gusto niyang makipagtulungan kina Gu Da-yaung at Seo Seung-a upang maubos ang lahat ng pera doon. Gayunpaman, bago pa man niya mailabas ang detalyadong plano, isang nakagugulat na balita ang inilabas sa telebisyon na ikinagulat ng mga mamamayan ng Korea. Ibinunyag ng lalaking may peklat sa mukha ang nakaraan ni Kim Hail na sinasabing siya ay isang malamig na ahente na pumatay sa mahigit 10 bata. Gayunpaman, ang totoo ay ang lalaking may peklat sa mukha mismo ang nag-utos kay Kim Hail na isagawa ang pag-atake noon. At sa loob ng mga taon, laging pinagsisisihan ni Kim Hail na sinunod niya ang utos nito. Sa pagkakataong ito, para gamitin ang malaking atensyon mula sa publiko, dumating ang arsobispo sa tarangkahan ng simbahan at nag-organisa ng protesta na nagdulot ng pagkakagulo sa paligid ni Kim Hail. Sumisigaw na siya ay isang mamamatay tao at huwad na pari. Gayunpaman, hindi nanlaban si Kim Hail. Ang pakiramdam ng pagkakasala sa kanyang puso ay nagpaubaya lamang sa kanya na tahimik na tiisin ang lahat ng panlalait na iyon. Sa sandaling ito, naglabas din ang mga nakatataas ng parusa kay Kim Hail. Inutusan nila siyang magtrabaho sa ibang bansa sa loob ng 2 taon. Hindi maaaring tanggihan ang utos mula sa konseho, bagaman labis na nanghihinayang ang lahat, wala silang magawa. Sa panahong ito ng kahirapan, nagkaroon si Kim Kyung-sun ng ideya. Pagkatapos nito, pumunta siya kina Gu Da-yaung at Seo Seung-a para pag-usapan ang isang plano. Dahil sa sinira ni Kim Hail ang pasilidad ng istasyon ng pulisya, isinama nila siya sa listahan ng mga lumabag sa batas, kaya pinigilan ang kanyang pag-alis ng bansa. Dahil dito, inaresto si Kim Hail at ibinalik mula sa paliparan. Pagkatapos, dahil sa maliliit na kaso, mabilis siyang pinalaya. Nang makita ng lalaking may peklat sa mukha na nakatakas muli si Kim Hail, napilitan siyang gumamit ng mas matinding paraan. Nakipag-ugnayan siya sa organisasyon at tinipon ang 3 mersenaryo. Pumunta sila sa simbahan at muling binantaan si Kim Hail. Napagtanto ni Kim Hail na hindi lang siya ang target ng mga mamamatay taong ito, kundi aatakehin din nila ang mga taong malalapit sa kanya. Kaya naman, nagplano si Kim Hail na makipagkita sa lalaking may peklat sa mukha. Gaya ng inaasahan, sa pagkakataong ito, hindi lang si Kim Hail kundi pati na rin ang mga miyembro ng grupo niya, tulad ng pulis na si Gu Da-yaung at si Seo Seung-a, ay naging target ng grupo ng mga mersenaryo. Nang gabing iyon, lahat ng pulis ay inatake ng mga mersenaryo. Sinubukan ni Seo Seung-a na lumaban ngunit bubog sarado siya. Nakipagkita si Hwang Cheol-bom kay Kim Kyung-sun at muling pumunta ang dalawa sa lihim na bodega ng pera. Ipinahayag ni Hwang Cheol-bom ang kanyang ambisyon na lamunin ang lahat ng malaking halaga ng pera na iyon, ngunit para maiwasan ang panganib, gusto niyang imbitahan si Kim Kyung-sun na makipagtulungan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Kim Kyung-sun sa pagkatao ni Hwang Cheol-bom kaya pinag-iisipan pa rin niya ito. Nang umuwi si Kim Kyung-sun, nakita niyang halos patay na si Seo Seung-a sa bubog. Sa kabutihang palad, dumating si Kim Hail sa tamang oras para iligtas sila. Sa kanyang labis na lakas, madali niyang naharap ang mga mamamatay tao. Mabilis kumilo si Kim Hail kaya hindi sila nakalaban. Nang dumating ang isang police car, agad silang naglaho sa dilim. Malubha ang sugat ni Seo Seung-a, labis ang kalungkutan ni Kim Kyung-sun at Gu Da-yaung. Agad na tinawagan ni Kim Hail ang lalaking may peklat sa mukha. Hiningi niya na huwag na nitong galawin ang mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, tila bingi ang lalaking may peklat sa mukha at ayaw makinig sa sinabi ni Kim Hail. Binantaan niya na ang pag-atake kay Seo Seung-a ay simula pa lamang ng pag-atake laban kay Kim Hail. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagalit ni Kim Hail.
Galit na galit siya dahil hindi niya agad makaganti. Si Kim Hae-il ay nagangalit at nanumpa na gagantihan niya ito ng doble. Tinanong ni Kim Hae-il ang lalaking may peklat sa mukha kung sino ang mga sumalakay sa kanila. Sinabi rin nito ang totoo, na ang mga mersenaryo na ito, tulad ni Kim Hae-il, ay nagmula rin sa mga inupahan at tinipon sila ng lalaking may peklat sa mukha upang bumalik sa Korea para harapin siya. At siya rin ang nag-utos sa kanya na isagawa ang pambobomba sa silungan ng mga bata noon. Nang marinig ito ni Detective Gu Dayaong, labis siyang nagalit. Determinadong huliin niya ang lahat ng masasamang taong ito. Sa sandaling ito, walang emosyon pa rin si Kim Hae-il. Lumakad siya at sinabing uwi na siya sa simbahan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Gayunpaman, hindi bumalik si Kim Hae-il sa simbahan, kundi tahimik na pumasok sa bahay ng lalaking may peklat sa mukha. Binugbog niya ang lalaking ito hanggang sa halos mamatay, puro pasa ang mukha. Tinanong niya ang lalaking may peklat sa mukha kung ano ang binabalak nito, ngunit wala itong sinabi sa kanya. Nang makita na parang nababaliw si Kim Hae-il, nagmamadaling nagbigay ng kondisyon ang lalaking may peklat sa mukha, kaya niyang patunayan ang kawalang kasalanan ni Father Lee Yaong-joon. Nang marinig ang pangalang Father Lee Yaong-joon, agad na itinigil ni Kim Hae-il ang pananakit. Ngunit kailangan ng lalaking may peklat sa mukha ng 1 linggo para magawa ito. Pagkatapos, ipinangako niyang sasabihin kay Kim Hae-il ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Father Lee Yaong-joon. Samantala, inaresto rin ang alkalde at dinala sa istasyon dahil sa pagkakasangkot niya sa Chief of Police. Dinalaw ni Hwang Cheol-bom ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sinabi niya na kung masyadong matagal ang kanyang kapatid na babae sa loob, ibigay na lang sa kanya ang karapatan sa pamamahala ng pera para sa kaligtasan. Alam ng alkalde na ang kapatid niyang ito ay humihingi ng pera kapag nahihirapan. Magtatagal kaya ang kanilang ugnayan bilang magkapatid? Ang grupo ni Kim Hae-il sa kabilang banda ay nagpapatuloy sa pagpaplano para nakawin ang 150 bilyong won. Ngunit sa paggawa ng mga pagtatantya, naisip nila na mahirap kunin ang pera sa safe. Kung ang pera ay mailalabas sa safe, magkakaroon sila ng pagkakataon. Agad na naintindihan ni Kim Kyung-sun ang intensyon ni Kim Hae-il. May kumpiyansa siyang sinabi na kaya niyang asikasuhin ito. Pagkatapos, bumulong si Kim Kyung-sun kay Kang Seo-ok, sinasabing ang mga mambabatas, Chief of Police, at marami pang iba ay natanggal na sa grupo. Ngayon, siya na ang nagkokontrol sa pinakamalaking halaga ng pera. Matagal nang may masamang balak si Hwang Cheol-bom, gusto niyang kunin ang buong 150 bilyong won para sa sarili niya. Sinamantala ni Kim Kyung-sun ang pagkakataon at sinabi kay Hwang Cheol-bom na kung sasaktan niya si Prosecutor Kang Seo-ok, masisira ang lahat ng plano niya. Bagaman protektado si Kang Seo-ok ng lalaking may peklat sa mukha at ng kanyang grupo ng mga mersenaryo, nananatiling tensyonado ang sitwasyon. Napansin din ni Kang Seo-ok na makatuwiran ang kanyang mga alalahanin. Ang lihim na kinaroroonan ng pondo ay pamilyar na lugar kay Hwang Cheol-bom. Kung gusto niyang pigilan si Hwang Cheol-bom, pinayuhan ni Kim Kyung-sun si Kang Seo-ok na ang tanging paraan ay lihim na ilipat ang pera sa ibang lugar. Pagkatapos niyang makumbinsi ang prosecutor, nang makipagkita si Kim Kyung-sun kay Hwang Cheol-bom, umayag siya sa alok nito noon. Nagtulungan silang harapin ang prosecutor at hatiin ng pantay-pantay ang pera sa safe. Hindi nagtagal, tinawagan ni Kang Seo-ok si Hwang Cheol-bom, sinasabing bumagsak na ang grupo ng mga tiwali. Gusto niyang kunin ang lahat ng pera na sa kanya sa safe. Agad na naging alerto si Hwang Cheol-bom at napansin na may masamang balak si Kang Seo-ok sa pera. Kaya, sa araw ng pagkuha ng pera, parehong lihim na nagpakilos ang magkabilang panig ng mga tao para palibutan ang safe. Bago pa man pumasok ang magkabilang panig para buksan ang safe, ipinakita na ni Kang Seo-ok ang kanyang ambisyon. Inutusan niya ang lalaking may peklat sa mukha na bantaan si Hwang Cheol-bom gamit ang baril, sinasabing kukunin nila ang lahat ng pera sa araw na iyon. Gayunpaman, alam na ni Cheon-bon ang kanyang pagkatao, kaya nakapaghanda na siya. Sa sandaling ito, dumating si Nagyaiang at Hai sa harap ng gusaling pinaglalagyan ng pera. Nagkunwari silang mga baliw para makuha ang atensyon ng mga goons. Nang makita ng mersenaryong pari si Cheon-bon na may kasamang maraming tao, agad niya itong iniulat sa Scarface. Habang nagkakagulo ang dalawang panig, nagmamadaling tumakbo sina Hai at Gyaiang sa parking lot sa ibaba at naghihintay sa epekto ng pampurga. Lumalabas na para paghandaan ang labanang ito, nakipag-ugnayan si Hai sa ministro ng Anti-Terrorism Department. Dati nang naisama si Scarface sa blacklist ng departamento dahil sa pagtataksil sa bansa, ngunit napakatuso niya kaya hindi siya mahuli ng mga miyembro ng koponan. Bumalik ang ministro upang tulungan si Hai kung mahuli niya ang Scarface. Agad na hiniling ni Hai sa ministro na kumuha ng isang espesyal na uri ng pangkulay mula sa ibang bansa at mabilis na ipinadala ang pangkulay na ito sa pamamagitan ng hangin. Pagkatapos, nagkunwari si Seung-a na delivery rider ng pagkain at inilagay ang pangkulay sa pagkain ng mga goons ni Cheon-bon. Nang pumunta sila upang protektahan si Cheon-bon, sa sandaling kumilos ang mga goons, iyon din ang oras na nagsimulang gumana ang gamot. Ang lason ay bumulwak na parang paputok na nagdulot ng pagtatae sa lahat at sila ay bumagsak sa lupa. Sinubukan ni Long Dragon na kalagkarin ang kanyang mga paa patungo sa dobleng pintuan upang magulat kay Cheon-bon. Nabigo ang plano, lahat ng mga goons ay tinamaan ng gamot sa pagtatay. Ngunit nang matanto ng piskal na wala nang kakayahang lumaban si Cheon-bon, inutusan niya ang mga mersenaryo na simulan ang paglilipat ng pera at ikulong sina Cheon-bon at Kyung-sun sa vault.
Lumalabas na ang Scarface ay naglagay ng listening device sa opisina ni Cheonbon, kaya ang kanilang plano ng pagtataksil ay natuklasan ng piskal. Narinig ni Hai at ng kanyang grupo na malapit nang malagay sa panganib si Kyung-sun, kaya agad siyang sumugod upang iligtas ito. Gayunpaman, nakapaghanda na ang Scarface, inilabas niya ang baril at tinakot ang lahat. Sina Pulis Gya-iang at Cheon ay walang magawa dahil peke lang ang kanilang mga baril. Pagkatapos, ikinulong ni Scarface si Hai sa vault ng pera. Hindi lang si Hai, kundi pati sina Gya-iang at Pulis Cheon. Parehong itinapon sina Kyung-sun at Cheon-bon sa vault. Si Kang Seok naman ay umalis dala ang lahat ng pera, ngunit nahulog siya sa patibong ng Scarface at ng kanyang mga kasamahan. Nagpakita muli ang Scarface, pinatumba niya si Kang Seok upang suluhin ang lahat ng pera. Sa loob ng vault, nakatayo si Hai at nakatingin palabas. Nanalangin siya sa Diyos na tulungan sila, dahil sa loob lamang ng ilang minuto ay mauubos na ang hangin doon. Biglang may malakas na pagtama na narinig mula sa dingding ng vault. Agad na nagising ang lahat sa loob ng vault. Muling narinig ang pagtama na naging dahilan ng pagkabiyak ng dingding. Isang taong nakasuot ng helmet ang nagsimulang hukayin ang basag at pumasok sa loob ng vault. Gayunpaman, nang makita nila ng malinaw ang taong ito, lahat sila ay nagulat. Lumabas na ang naghukay ng tunel ay ang pinuno ng mga gangster mula sa black market. Mula nang malaman nila ang tungkol sa vault na naglalaman ng 150 bilyon, nagplano na sila ng paghukay ng tunel para kunin ang pera. Ngunit buti na lang at ngayon sila nakarating, kaya nailigtas nila ang grupo ni Hai. Dahil dito, nailigtas si Hai at ang kanyang grupo. Maaaring hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang tapat na tagasunod. Pagkatapos makalabas sa vault, agad na tinawagan ni Hai ang Scarface. Sinabi niya na magtago itong mabuti dahil hahanapin siya ni Hai sa lahat ng paraan. Labis na nagulat ang Scarface at hindi niya maintindihan kung anong paraan ang ginamit ng grupo ni Hai para makatakas. Noong gabing iyon, dumating si Cheonbon sa simbahan. Nag-aalala siya na ang pera ay ililipat sa ibang bansa, kaya nagmungkahi siyang makipagtulungan kay Hai upang mahuli ang Scarface. Sa kasalukuyan, ang kalaban ng kalaban ay kaibigan para mahuli ang Scarface, kaya kailangan niyang makipagtulungan kay Hai. Nang marinig ito ni Hai, ayaw niyang pumayag, ngunit nagbigay si Cheonbon ng dahilan kung bakit hindi siya makatanggi. Sinabi niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Padre De. Nagalit si Hai dahil alam ng lahat na si Padre Defi ang kanyang kahinaan at ginamit nila ang dahilan na ito para takutin siya. Gayunpaman, nangako si Cheonbon na kung matalo nila ang Scarface, sasabihin niya ang mga detalye kung sino ang gumawa ng krimen kay Padre Defi noong nangyari ang kaso, pagkatapos makipag-usap kay Gya-iang. Nagpasya si Hai na makipagtulungan kay Cheonbon, ngunit mayroon pa rin siyang alas. Habang naglalaban sila sa harap ng pintuan ng vault ng pera noong gabing iyon, palihim siyang naglagay ng tracking device sa bag ng pera. Hawak ni Hai ang tablet, at kasama si Gya-iang ay sinusubaybayan nila ang signal mula sa tracking device na nakakabit sa bag ng pera ng Scarface. Kasabay nito, nagsimulang salakayin ni Kyung-sun at si Yung-i ang alkalde. Kailangan nilang kunin ang testimonya nito bago makuha ni Kang Seok ang kapangyarihan upang pilitin siyang manahimik. Muli silang humingi ng tulong kay Padre Han. Nagpanggap siyang abogado na ipinadala ni Cheonbon. Ginamit nila ang anak ng alkalde upang kumbinsihin siya na siyang tanging kahinaan nito. Nagkaroon ng madamdaming talumpati si Padre Han, pinayuhan ang alkalde na sabihin ang katotohanan, kung hindi ay magdudulot ito ng kahihiyan sa kanyang anak at gagawin itong puno ng puot sa tuwing babanggitin ang kanyang ina. Sa matinding pangumbinsi ni Padre Han, pumayag ang alkalde na sabihin ang lahat ng krimen sa kondisyong poprotektahan nila ang kanyang anak. Agad na dinala ni Kyung-sun ang testimonya sa opisina ni Kang Seok, ngunit pagdating doon ay nalaman niyang narinig na niya ang balita at tumakas. Kinagabihan, sa wakas ay natunto ni Hai at Gya-iang ang bakas ng Scarface. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ni Hai ang isang malakas na katulong. Ito ang hangal na lalaki, huwag mong husgahan sa kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang martial arts ay mas mataas pa ng isang antas kaysa kay Hai. Hinarap ng tatlo ang Scarface at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ng ilang rounds ng labanan, nanalo ang grupo ni Hai, ngunit sa huli ay hindi pa rin nila nahuli ang Scarface. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Gya-iang sa pulisya, naghihintay ng karagdagang puwersa para bawiin ang malaking halaga ng pera. Nang matapos na ang problema sa itim na pera, habang nagkataong nanonood ng balita, nalaman ni Gya-iang na sa lugar ng bundok kung saan pinatay si Padre De. May sensor camera na nakakuha ng larawan ng isang bihirang civet cat. Nagulat si Gya-iang dito dahil ang mga kamera na ito ay karaniwang nasa standby mode at otomatikong magre-record kapag may hayop na lumitaw. Agad na nakipag-ugnayan si Gya-iang sa manager ng lugar upang makuha ang data ng kamera noong araw na namatay si Padre De. Lumabas nga ang isang kahina-hinalang anino sa video. Kasabay nito, magkasamang naglalakad si Hai at Padre Han nang biglang lumitaw ang Scarface. Inakit ng tuso si Hai sa isang bakal na haula at sa labas ay pinahirapan niya si Padre Han habang pinapanood ni Hai. Pagkatapos, si Padre Han ay malubhang nasugatan at dinala sa ospital. Pagkatapos ng mahabang operasyon, sinabi ng doktor na kahit nailigtas si Padre Han, dahil sa pinsala sa utak ay malaki ang posibilidad na hindi na siya magising. Labis na nakonsensya si Hai dahil sa kanyang pagkakasangkot na nagdulot ng ganoong sakit sa inosenteng si Padre Han.
Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip tungkol sa lahat ng bagay. Pagkatapos magbitiw sa tungkulin, muling hinanap ni Hai ang hacker na dati niyang hininga ng tulong. Sa pagkakataong ito, ang misyon ng hacker ay pasukin ang panloob na sistema ng National Intelligence Agency. Sa nakakapanindig na tingin ni Hai, walang nagawa ang hacker kundi pumayat. Maaga kinabukasan, nang hindi makita ni Madre si Hai, kinailangan niyang humingi ng tulong kay Kyung-sun. Kasabay nito, ipinakita rin ni Jae ang kay Kyung-sun ang video na na-record ng tagapamahala ng lugar. Ang video ay nagpapakita ng kakampi ni Cheonbon, silong dragon, na inililipat ang katawan ni Padre Dave pataas sa bundok. Agad na hiniling ni Kyung-sun sa pulisya na arestuhin ang mga nasa video. Nagpadala rin siya ng karagdagang tao para bantayan ang simbahan. Ayan, mabilis na nahuli silong dragon. Ngunit ayaw niyang makipagtulungan, inako niya ang krimen ang pagpatay kay Padre Dave. Mukhang sinusubukan niyang akuin ang kasalanan para kay Cheonbon. Nagmungkahi si Jae ang nakumbinsihin niya itong sabihin ang katotohanan kung mayroon pa itong kaunting konsensya. Kasabay nito, matagumpay na napasok ng hacker ang sistema ng ahensya ng intelligence. Agad na hinanap ni Hai ang impormasyon tungkol sa Scarface. Pagkatapos ng mga laban niya rito, at buti na lang ay iniwan ng ministro sa kanya ang isang itim na maleta na puno ng baril at bala. Hinuha ni Hai na susubukan ng Scarface na magpalsipika ng pasaporte at tumakas sa ibang bansa. Kaya, sinalakay ni Hai ang mga lugar na nagpapalsipika ng pasaporte. Pagkatapos, sa wakas ay natagpuan niya ang lugar na nagbibigay ng pasaporte sa Scarface at sa kanyang mga kasama. Nakalap niya ang impormasyon ng kanilang pagtanggap. Sa puntong ito, nakatanggap si Hai ng video mula kay Seung-i na nagpapakita ng kakampi ni Cheonbon na inilipat ang katawan ni Padre Dave. Muling nabulabog si Hai sa misteryo ng pagkamatay ni Padre Dave. Nagpasya siyang huwag nang maghintay pa at hanapin si Cheonbon upang direktang tanungin. Kung patuloy na itatago ni Cheonbon, agad na dadalhin ni Hai ito sa Diyos. Napansin ni Cheonbon ang galit ni Hai na parang hayop, kaya sa huli ay inamin niya ang buong katotohanan. Lumalabas na itinulak ni Kang Seo kay si Padre Dave sa mesa. Nahulog siya at tumama ang ulo sa sahig. Nang makita siyang sugatan, gustong tumawag ng ambulansya si Cheonbon, ngunit nawalan na ng pagkatao si Kang Seo. Hindi niya pinayagan at inutusan pa silang itapon ang katawan nito, na gumawa ng peking sitwasyon ng pagpapakamatay. Binalaan pa ni Kang Seo kay napapatayin niya ang pamilya ni Cheonbon at ang mga tauhan nito kung hindi niya aakuin ang pagpatay kay Padre Dave. Nagulat si Hai nang malaman niya ito at pinayuhan si Cheonbon na sumuko. Ngunit alam niyang sa suporta ni Chairman Kim, maaaring magtaksil si Kang Seo-ok at isisi sa kanya ang lahat ng kasalanan. Higit pa rito, nakatanggap si Cheonbon ng pabor mula kay Padre Desi noong bata pa siya, at sa panahong iyon ay nakatayo lang siya at walang magawa nang mamatay ang kanyang ama. Ngayon, nagpasya siyang hanapin ang Scarface. Siya ang tanging saksi upang pilitin siyang sabihin ang katotohanan. Matapos sabihin ang lahat, umalis si Cheonbon. Kinagabihan, habang magpapalit ng pasaporte ang Scarface sa isang nagpapalsipika ng pasaporte, nakatanggap siya ng balita na kailangang biglang baguhin ang lugar ng transaksyon. Napansin ito ng Scarface at pinaghihinalaan na ito ay isang pakana ni Hai. Agad niyang kinidnap si Madre bilang bihag, pinilit si Hai na dalhin ang pasaporte sa transaksyon. Dumating si Hai sa tamang oras. Mag-isa siyang pumunta sa kuta ng Scarface. Bago umalis, nagpadala siya ng mensahe kina Cheon-e at Cheon-son, sinasabi na pagkatapos ng gabing ito, malulutas ang lahat ng paghihiganti, at hiniling niya sa kanila na tulungan siyang ayusin ang mga kalat. Nang magkita sina Hai at Scarface, inutusan niya ang mga mersenaryo mula sa lahat ng direksyon na sumugod. Ngunit hindi sila kalaban ni Hai, ngayon niya lang inilabas ang kanyang buong lakas, sa kakayahan ng isang Special Forces soldier, hindi kalaban ni Hai ang mga tao rito. Matapos harapin ang mga baguhang tauhan, 3 mersenaryo ang naglabas ng armas at sumugod kay Hai. Upang guluhin siya, sadyang idinikit ng Scarface ang baril sa ulo ni Madre. Nagtagumpay ito, sinaksak si Hai ng 3 mersenaryo. Dahil alam niya na siya ang kahinaan ni Hai, nagpasya siyang agawin ang baril ng Scarface, at sinabi kay Hai na huwag makonsensya, kahit mamatay pa ang lahat ng tao sa simbahan. Hindi kayo sisisihin ng kanilang mga kaluluwa, kundi umaasa lamang silang magpapatuloy kang lumaban hanggang sa huli upang parusahan ang masama. Pagkatapos ng mga salita ng Madre, nagkaroon ng lakas si Hai, at tinalo ang 3 mamamatay tao. Sinubukan ng Scarface na gamitin ang baril para takutin si Hai, ngunit agad itong inagaw ni Hai, itinutok ni Hai ang baril sa noo ng Scarface. Nag-aalangan siya kung papatayin o patatawarin ito. Tinawag ni Madre si Hai sa malumanay na boses, pinayuhan siyang huwag gumawa ng krimen. Dapat silang parusahan ng batas. Sa sandaling ito, dumating sina Seung-e at Kyung-sun kasama ang pulisya. Palihim silang lumapit at pinayuhan si Hai na sundin ang kalooban ni Padre Dave, na magpatawad sa masama. Iniabot pa ni Kyung-sun ang kanyang kamay upang aliwin si Hai, upang madama niya ang init mula sa kamay ng kanyang kaibigan. Sa huli ay umiyak si Hai at nagpahayag na patatawarin niya ang Scarface. Ibinalik niya ang baril at lahat ay nakahinga ng maluwag.
Pagkatapos, habang inieskorta ng pulisya ang Scarface, nagdulot muli ito ng gulo nang agawin niya ang baril ng isang pulis at itinutok kay Hai. Sa sandaling ito, agad na binaril ni Pulis Gia Iang ang Scarface. Sa pagtingin sa bangkay ng Scarface, nanalangin si Hai na mapatawad ang kanyang kaluluwa. Habang hindi pa kumakalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng Scarface, inusig ni Ki Ung-sun ang piskal para sa katiwalian, pagtanggap ng suhol, at sabwatan sa pagpatay kay Padre Def. Alam niyang malakas ang suporta ng piskal mula kay Chairman Kim. Nagpa siya si Ki Ung-sun na ilabas ang kanyang alas na matagal na niyang itinago, isang recording kung saan inupahan ng anak ni Chairman Kim ang isang assassin para patayin siya. Matapos lumabas ang recording sa media, hindi na kayang suportahan ni Chairman Kim si Kang Seo at hinayaan na lamang siyang harapin ang kaparusahan ng batas. Kasabay nito, nakakita si Hai ng ilang microcamera sa mga naiwan ng Scarface. Napagtanto ni Hai na naging maingat ang Scarface at maaaring naglalaman ang mga kamera na ito ng mahahalagang impormasyon. Matapos suriin ang lahat, natagpuan niya ang video na nagtatala ng pagpatay kay Padre Def. Tama nga ang kanyang hula, ginawang recorder ng Scarface ang kanyang microcamera na nakakabit sa buttons ng kanyang damit na nakakuha ng buong pangyayari. Malinaw na ang ebidensya, kaya naaresto si Kang Seok at ikinulong. Ilang araw pagkaraan, nagising si Padre Han. Labis na natuwa si Hai at agad siyang binisita. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kapag natapos niya ang kanyang misyon sa simbahan, tatalikuran na niya ang pagiging pari. Sa panahong lumipas, nakagawa siya ng napakaraming gulo at hindi na siya karapat-dapat na maging pari upang gabayan ang mga tao sa matuwid na landas. Kailangan niyang akuin ang kanyang mga pagkakamali at magsisi. Nagmamadaling pinigilan siya ng lahat, ngunit nakapagpasya na si Hai. Sa pagkakataong ito, tiyak na aalis siya. Nakahanda na rin si Ki Ung-sun sa mga dokumento para sumuko. Dahil sa kasakiman sa kita, nakipagsabwatan siya sa mga tiwali. Ngunit ngayon ay pinagsisisihan na niya at gusto niyang panagutan ang mga pagkakamali na kanyang nagawa. Siya at si Hai ay pumunta sa departamento ng supervisory ng opisina ng taga-usig upang mag-ulat ng mga gawaing pagtatago at pagpapaubaya sa krimen. Hindi inaasahan, ang tapang ni Ki Ung-sun na akuin ang kanyang mga pagkakamali ay napansin ng ministro ng supervisory. Ang kanyang departamento ay nangangailangan ng mga taong may matibay na kalooban upang linisin ang katiwalian. At mabilis siyang pumayag. Nagmungkahi pa nga siyang imbitahin si Gia Iang, si Yung I, at ang mga kaibigan na umalis sa istasyon ng pulisya upang bumuo ng isang espesyal na unit ng gawain. Dito nagtatapos ang episode. Salamat sa lahat sa panonood ng video. Hanggang sa susunod na video.